Basahin ko po muli yung talata ng pag-aaralan natin ngayong linggong ito, ang verses 12 to 14. Sinabi ng isa sa kanila, ng isang propeta mismo nila, ang mga taga-Kreta ay laging mga sinungaling, masasamang hayop, mga batugang matatakaw. Ang patotong ito ay tunay dahil dito'y mahigpit mo silang sawayin upang maging malakas sila sa pananampalataya, na huwag makinig sa mga katang-isip ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga taong nagtatakwil sa katotohanan. Napakabigat at napakatalas o nakakahiwa ang mga binitawang mga salita ni Apostol Pablo dito sa mga talatang ating pong pag-aaralan ngayong linggong ito, ang verses 12, 13 at 14. Kung mapapansin niyo po ay hindi na siya si Apostol Pablo nagpaikot-ikot, at kitang-kita po natin sa kanyang ipinapahayag dito sa mga talata ang ganap na pangangailangan na manindigan laban sa mga taong nalinlang ng mga huwad na guro, na kanya namang inilarawan sa mga naunang talata na ating pinag-aralan nung nakaraang linggo. Kung natatandaan niyo pa po, sa nakaraan din po natin pag-aaral, nakita po natin ang importansya ng maingat na pag-aaral sa anumang katuruan na naririnig o nababasa natin. Kagaya po ng mga taga-Berea, dapat rin po na ating maingat na sinisiyasat ang bawat katuruan na ating pong nababasa at naririnig, para po din malaman natin kung tunay nga ang mga bagay na ito. Makinig ng mabuti at timbangin ang ating mga naririnig sa timbangan at ang batayan, ang perpektong salita ng ating Diyos, ang Biblia. Basahin po natin muli ang verse 12. Sinabi ng isa sa kanila, ng isang propeta mismo nila, ang mga taga-Kreta ay laging mga sinungaling, masasamang hayop, mga batugang matatakaw. Binanggit ni Pablo dito ang isang popular na kasabihan galing mismo sa isang makata na pilosopo na nagngangalang Epimenides. Itinuturing din siyang isang propeta ng mga Griego. Wala po tayong papuri o compliment na makikita dito sa talata na kinote ni Pablo, komentaryo ng isang popular na pilosopo o propeta na taga-Kreta rin, hinggil sa pagkatao ng mga taga-Kreta. Ang sabi ng propeta nila, ang mga taga-Kreta ay laging mga sinungalin. Ito ang paglalarawan na ginawa ng kanilang propeta hinggil sa pagkatao ng mga taga-Kreta. Parang ganito po ang ibig sabihin ng kanilang propeta sa konteksto ng panahon natin ngayon. Nagsisinungaling sila sa kanilang sarili at magsisinungaling din sila sa iyo. Ang mga taga-Kreta ay laging mga sinungaling, masasamang hayop. Masasamang hayop, paglalarawan po ito sa mga taong sensual o mapagbigay sa hiling ng laman. Mga taong kontrolado ng kanilang makasalanang pagnanasa. At tulad din po ng mga masasamang hayop, walang galang nilang sinisira ang anumang banal at matuwid na pamumuhay. Sinisira nila ito ng walang dahilan o pagmamalasakit sa kapakanan ng iba. Wala silang kinikilalang Diyos kundi ang kanilang mga sarili. Inilarawan din po dito sa verse 12 na ang mga taga-Kreta ay mga batugang matatakaw. Paglalarawan po ito ng isang taong makasarili, isang taong walang disiplina o kontrol sa kanyang sarili. Pinapakita po sa atin dito sa verse 12 ang bunga ng maling katuruan sa buhay ng mga nalinlang ng mga huwad na guro. Ang patotoong ito ay tunay. Ito po ang pahayag ni Pablo sa mga salita na sinabi mismo ng isang propeta na taga-Kreta hinggil sa masamang pagkatao ng mga nalinlang. Ang solusyon po o ang tamang tugon sa ganitong klaseng sitwasyon ay binigay naman ni Pablo dito sa ikalawang bahagi ng verse 13. Basahin po natin. Dahil dito'y mahigpit mo silang sawayin upang maging malakas sila sa pananampalataya. Mahigpit mo silang sawayin. Ito po ang solusyon o aksyon na dapat gawin na ibinilin dito ni Pablo para kay Tito, kung papaano ipagtatanggol ang pananampalataya o papaano maninindigan laban sa mga nalinlang. Dapat ay mahigpit
mahigpit silang suwayin. Rebuke them sharply. Ito po ang mahigpit na tagubilin ni Pablo para sa mga nagtuturo at naniniwala sa maling katuruan sa iglesia sa isla ng Creta. Mahigpit mo silang sawayin. Ito rin po ang sentro o punto ng mga talatang ating pinag-aaralan ngayong linggong ito. Ang manindigan laban sa mga nalinlang.